Ay nako, Mr. Tumbado, malapit ka ng matumba. Ginagamit ni Chairman na bagman para sa mga usapin sa lagayan sa loob ng LTFRB. Chairman Ibu, ibig sabihin marami kang alam na confidential na ginagawa sa loob ng LTFRB under sa Office of the Chairman. Yes, Your Honor. At sa sinasabi mo, sa mga binitawan mong salita, na masama lang ang iyong loob, kaya nabitawan mo na idawit ang pangalan ni Chairman Guadis. Yes, Your Honor. Okay. So ngayon, ang aking tanong ay ganito. Bakit ikaw ang nilalapitan ng mga operators para humingi ng tulong para doon sa sinasabi nilang nahihirapan silang kumuha ng provisional authority at kailangan magbigay ng pera? Bakit ikaw ang kinakausap? As head executive assistant po niya, sa akin po, ako po sumasala yung gustong pumasok po at makausap si Chairman. Kapag halimbawa sinasabi nila sa'yo na may problema sila sa pagkuha nila ng prangkisa o ng provisional authority, yung problema ba na sinasabi sa'yo ng mga operators ay nakakarating kay Chairman? Yes, Your Honor. Anong ginagawa ni Chairman kapag ipinaparating mo sa kanya ang hinaing ng mga operators? After po na mai-brief ko po siya sa gusto nilang maiparating kay Chair, pinapapasok naman po ni Chair, tapos naiwan ko na lang po sila doon sa loob ng office. Ano ang sinasabi sa inyo ni Chairman na dapat mong gawin kapag may lumalapit sa iyo na tao regarding sa concern ng mga dumadaing sa problema sa LTFRB? Yun naman po ang advice niya kapag may mga gustong humingi ng tulong sa kanya at lumapit. Open naman po siya. Lahat po ng transport group na gustong makausap si Chairman, open po ang office niya. Kahit sino po, open po siya para makausap po si Chairman. May involvement ka ba doon sa tinatawag nating lagayan ng bawat unit sa provisional authority? Wala po. Your Honor. Hindi ba ikaw ang ginagamit ni Chairman na bagman para sa mga usapin sa lagayan sa loob ng LTFRB? No, Your Honor. Inuulit ko sa iyo, hindi ba ikaw nakatanggap ng mga ibinibigay ng mga operator para mabigyan sila ng provisional authority? No, Your Honor pala. Ngayon, sinabi mo na may alam ka sa mga nangyayaring lagayan sa loob ng LTFRB. Pwede bang ibigay mo sa amin ang iba sa mga nalalaman mong nangyayari sa loob ng LTFRB? Pwede po bang magsabi, pero hindi ko po muna i-divulge po yung pangalan po ng involved. Unang-una, Need ko po kasi silang protektahan din as stakeholders po ng LTFRB. unang-una, bakit mo kailangan protektahan ng stakeholder kung alam mo na mali ang ginagawa at nangongotong sila doon sa mga lehitimong nagninegosyo para sa atin? Bakit kailangan mo protektahan ang isang tao na alam mong gumagawa ng mali? Hindi po sa pinoprotektahan ko as yun sa ano. Ang gusto ko lang mangyari yung kasi negosyo po nila yun eh. Kung halimbawa, Need ko po rin sa akin, sa palagay ko lang, Your Honor, need ko po rin talaga protektahan po sila dahil kasama po sila sa transport group eh, sa ganitong ano eh. kung halimbawa na itinatago mo ang katotohanan at pinoprotektahan mo na malaman ng publiko ang katotohanan sa totoong kalagayan na nagninegosyo ng transportasyon para sa ating bansa, hindi ba'y kinakawawa mo ang nagninegosyo para sa ating bansa? Hindi po. Wala po akong kinuha sa kanila. Basta ang mga hinaing po nila, pinaparating ko kay Chairman. Paano mapabilis o yung bang ma-aksyonan agad. Yung kasi matagal na po ang ano eh, ang nilalakad nilang papel eh. Tumatagal po ng kalahating taon, minsan isang taon bago makuha yung papel nila, expired na. Yun po. May mga lumalapit sa akin. Expired na po. Umiiyak, expired na po kasi may binabayaran po nila yung mga unit nila. Bago makalabas yung papel nila, expired na po. Kailangan na panibago na naman pong process yun. So Mr. Tumbado, ano ang ginagawa mo para mapabilis yung proseso ng kanilang prangkisa? Wala na po akong alam doon. Basta in-relay ko lang kay Chairman kung anong problema nila. Hanggang doon na lang po ako. Wala na po akong alam. Nasabi mo kanina na may alam ka sa nangyayaring katiwalian. Pwede mo bang isa-isahin sa oras na ito? Yung pong na-dismiss ng kumpanya, Nabas, nagre-request po sila na mabuhay po muli. Patay na po yung prangkisa nila for 12 years. Tapos lumapit po sila sa amin kung paano. Ay nako, Mr. Tumbado, malapit ka ng matumba. Kasi lumalabas dito, pinapaiikot mo lang kami. Mr. Tumbado,
yung may sinasabi kang una tapos inaamed mo sa susunod na sa mga tanong ng mga ibang nagtatanong sa iyo. For example, yung listahan, tanong sa iyo saan nanggaling, sabi mo operator. Di ba? Wala naman po akong Hindi, yung ilalabas. listahan na binigay mo kay Mr. Balbuena. Ang tanong ni Honorable De Los Santos kanina, saan galing yung listahan na yun? Dahil hindi mo inamin na sulat kamay mo. Oh. Saan galing? Oh, invoke ka na naman. Aba, ay lintik ka. Sa operator po. Sa operator, hindi sa LTFRB. Kasi yung sunod na tanong niya kanina naman ni Honorable De Los Santos, sabi mo na naman LTFRB eh. Which is which? Alam mo, Paano hindi po? ako nakikinig sa sagot mo. Wala po siya sa LTFRB. Wala, sa operator. Yes. Now, who is that operator? Hindi ko po mapangalanan para Bakit? protektahan po. Para sa Meron bang national security yan o ano? para sa protection niya po. Alin? Para sa protection. If you're not going to answer that question without any legal basis, I will cite you again in contempt. Sana ginagawa mo ng circus 2. I will not allow that. Sagot ka na sagot ng operator dyan, hindi mo naman masasabi. Tinanong ka kanina kung ilan anak mo, alam mo? Are you going to reveal that or not? Oh, huwag kang titingin kay Mr. Balbuena. Ikaw lang nakakalam kung sino yung operator na yun eh. Your Honor, kung pwede niyo pong mapagbigyan ako ng konting panahon para mapag-isipan po muna itong mga sasabihin ko kasi po Tinanong ka kanina ni Honorable De Los Santos kung saan galing yung listahan na binigay mo kay Mr. Mar Balbuena. Sabi mo galing sa operator. My question is, sino yung operator na yon? hindi ko po muna masabi po yung kanyang identity. Nangangamba din po ako sa security ko. Yun po ang dahilan po muna. Bakit? Will you please explain to this body anong connection sa security mo kung babanggitin mo yung pangalan ng operator na yon na nagbigay ng listahan? Your Honor, I invoke my rights to remain silent po. Mr. Lawyer, will you please tell your client na hindi pwedeng i-invoke yan dito sa sitwasyon na ito? Pati ikaw, lawyer, ipakulong ko na rin dito hanggang mamaya makita mo. Namagan. Bangkit ka ng bangkit dito kasi ng mga kung ano-ano tapos hindi mo mapatindigan eh. God damn it. Your Honor, humingi po ako ng konting panahon para Ilang panahon ang gusto mo? saglit lang. Niloloko mo na kami eh. Saglit lang, Your Honor. Saglit lang. Ilang minuto yung saglit?
Mr. Balbuena, ano sa tingin po ninyo nagamit yung kayo at saka yung organisasyon ninyo? Mr. Tombada, tanungin mo yung abogado mo dahil pag hindi ka sumagot hanggang mamaya, iko-contempt kita uli. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor, pero sa loob ng halos mahigit 3 buwan, siyempre pinag-aralan din po namin ito. Alam din namin yung magiging outcome nito na baka bumaliktad siya isang araw. Importante sa amin, malaman ng taong bayan na may corruption po sa LTFRB. Pero doon po sa sinabmit ni Mr. Tumbado sa inyo, lahat ng impormasyon na ibinigay, have you ever consulted a lawyer to ask whether you can file appropriate administrative and criminal charges against the members of that agency? Yes, Your Honor. At ang sabi ng lawyer ko, mabigat talaga yung mga salaysay at mga ibinigay sa akin na mga screenshots at yung mga usapan po namin, Mr. Chair. Mabigat. Nung sinabi ng abogado po ninyo yun po ba ay nangangahulugan na meron kayong sapat na basihan to file a case in court, both administrative and criminal? Yung mga pinadala po sa akin na listahan, Your Honor, may mga lumapit po doon na nagpapatunay na sila ay kasama doon sa nagbigay. Doon sa listahan na binigay ninyo, may lumapit po sa inyo na magpapatunay na sila ay nagbigay. Pwede po ba sa isasubmit ninyo na listahan which we have required you to submit, pirmahan nyo ni Mr. Tumbado? Yes, Your Honor, At of course. saka paki-check ninyo yung pangalan ng mga nagbigay na lumapit po sa inyo kasi kayo lang po nakakalam kung sino po ang lumapit sa inyo. At sa susunod na hearing nito, papaimbita namin lahat ng mga yan. At kung hindi nila patunayan yung sinabi po ninyo, sasite ko rin po kayo ng in contempt. Actually, Mr. Chair, nabanggit ko na po kanina na sa susunod na pagdinig ay isasama natin po sila. Nakita ko po yung isa dito kanina pero parang lumabas lang siya. Hindi ko alam kung saan na po nagpunta. Kaya Mr. Chair, kung bigyan niyo po ako ng konting oras, nung ibinigay sa akin ni Mr. Tumbado po yung listahan, hindi niya rin po alam na may lumapit sa akin at hindi ko rin po sinabi doon sa lumapit sa akin na may nalalaman na ako para mapagtugma ako kung totoo po yung sinasabi ni Mr. Tumbado at yung mga lumapit din po sa akin. Kaya nga, pero yung huling tanong ko po sa inyo, kung kinonsultan ninyo yung isang abogado o may abogado naman yung organisasyon ninyo sapat na ba yung meron kayo Yes, Your para makapag-file ng kaso? Actually, Your Honor, originally dapat Monday bago yung press con, magpa-file na kami ng kaso sa Ombudsman. Sabi lang sa akin ni Mr. Tumbado, baka ibang araw na lang dahil may sinabayan kami ng press con din ng LTFRB. Paano ngayon yan, Mr. Balbuena? Ay yung principal witness ninyo nag-recant na nga na statement which is subscribed and sworn to. Kagaya po nung sinabi ni Congressman Marcoleta kanina na ang ino-honor po sa korte ay yung mga una pong sinabi ni Mr. Tumbado o ng kung sino man po ang whistleblower. Kaya po, yun din ang sinabi sa akin ng lawyer po namin. Okay. Sige. Sagot mo na, Mr. Tumbado. Sapat na siguro yung panahon na binigay ko sa iyo para mag-isip, kausapin yung iyong abogado. Para masagot mo lang ako kung sino yung pangalan ng operator na nagbigay ng listahan na sinabi mo. Yes, Your Honor. Totoo po. Ano nga pangalan? Hindi ko naman tinatanong kung totoo hindi. Sa akin po nanggaling. Sinong paniniwalaan ko ngayon? Kanina sinabi mo galing sa operator, tapos ngayon sa iyo nang galing. Mr. Counsel, I am authorizing you to answer. I'm going to ask you a question. Yung bang iyong in-advise sa iyong kliyente? Yes, Your Honor. Since these are new testimony given by the witness, Your Honor, I was unprepared to answer that question because I was not aware of the existence of that document. So I cannot comment on the authenticity and genuineness of that. Yes, but I'm asking you, a very simple question lang yung tanong ko. Sinabi niya, sagot niya kanina sa mga tanong ni Congressman De Los Santos, yung listahan na yon galing sa isang operator. Simple lang yung tanong ko. Sino yung operator na yon? Your Honor, he said he himself is the operator. Paano siya maging operator? Ikaw naman attorney. Pati He ikaw. answered, Your Honor, that he is He an operator of a transportation? No, Your Honor. He seemed to be that he is changing his answer to that question, Your Honor.
that instead of a while ago he was contemplating whether or not to tell the truth as to whether the operator or that list came from him. I just advised him to tell the truth, and now he's telling the truth. That In list. other words, he was lying to us or to Congressman De Los Santos a while ago. No, Your Honor. Hindi he was lying dahil ang sinabi niya galing sa isang operator eh. Hindi naman siya operator ng transportation network. As I said, Your Honor, this was just a new allegation that I did not have any prior knowledge, but he himself can answer that question, Your Honor. Yes. So, do not advise him. I will ask him that question. Yes, Your Honor. Ikaw ba nung sinagot mo si Congressman De Los Santos, nagsisinungaling ka nung sinabi mong operator ang pinanggalingan ng iyong kwan ng listahan? Kaya ako po nasabi niyo medyo naguguluhan Hindi po po. nga sagutin mo ako, nagsisinungaling ka nun. Yes. Yes. Tay mo ang susunod sa iyo. Alam mo iho, pag nagsisinungaling ka dito sa aming committee, you're showing disrespect to all the members of this committee and to the committee itself. And you can be cited in contempt. I apologize, Your Honor. So what? Di ba? Napapansin namin kasi, ikaw ay mahilig magsinungaling. Kagaya ng sinabi ni Attorney Gastambuting kanino mo pa kami niloloko eh. Sinayang mo lang yung oras namin dito, kaya nga na-cite in contempt ka eh. Ngayon, kung magpapatuloy ka niyan, magpapa-schedule ako ng hearing sa susunod, bago mag-expire yung 10 days mo, at sunod-sunod na contempt ang ibibigay ko sa iyo. Gusto mo yun? No, Your Honor. Paabutin ko ng 1 buwan. 2 pang contempt ang ibibigay ko sa iyo. At nakikita mo kung anong hinahanap mo. Niloloko mo na kami ng harap-harapan eh. Yan oh, nakaharap yung media. Baka akala mo naloloko mo kami.